Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita noong Huwebes. UN, hiningi ni General Secretario Guterres ang agarang tigil putukan sa Gaza, na nagbababala na ang pag-atake ng Israel sa Gaza City ay magdudulot ng malawakang pagkasawi at lalala ang krisis pang-humanitaryan. Ang operasyon na kinundena ng Hamas at mga kaalyado nito ay nagdulot ng mas na paglisan. Sa hiwalay na balita, inaprubahan ng Israel ang 3,700 bagong tirahan para sa mga settlers sa okupadong West Bank na itinuturing na ilegal ayon sa internasyonal na batas. Ngayon ay tinawag ng Britain ang embahador ng Israel sa London kasunod ng pag-apruba ng Israel sa isang planong pagpapalawak ng mga paninirahan na labis na kinondena at tatagos sa lupaing hinahangad ng mga Palestino para sa isang estado. Kasama ang iba pang mga bansa sa Europa, binatikos ng Britain ang plano bilang isang malubhang hipaglabag sa batas internasyonal na magpapahina sa ideya ng solusyong dalawang estado. SA Picard 9. Nammakon Japan NG $5,5 biljon parassa Pagula NG Afrika at nagmungkahi NG isang bagong economic zone sa Indian Ocean Afrika. Ginamit NG-MGA leader NG Afrika at NG pangkalahat ang sekretaryo NG UN ng summit upang demandihin ang reforma sa pandaigdigang pananalapi at mas malaking representasyon kabilang ng isang permanenteng puvesto NG Afrika sa UN Security Council. Ang kaganapan ay tinitingnan bilang isang pagsisikap NG Japan upang labanan ang China at ang humihinang impluwensya NG US sa Afrika. Nanatiling pangunahing isyu ang kalayaan sa relihiyon sa China habang ipinagpapatuloy nito ang kampanya ng Kisinicization laban sa mga minoryang relihiyoso, lalo na ang mga Uyghur Muslim sa Xinjiang. Ayon sa ulat, pinipilit ang mga moske at simbahan na magpakita ng mga larawan ni Xi Jinping at isama ang propaganda ng Partido Komunista, habang sistematikong pinipigilan at binubura ang tunay na mga praktis ng relihiyon na itinuturing na pangunahing usapin sa karapatang pantao. Mas naging focus ang pandaigdigang atensyon sa parehong pag-uusig sa relihiyon at mas malawak na karapatang pantao sa ilang bansa kung saan binanggit ang Myanmar bilang isang lugar ng patuloy na pag-uusig sa relihiyon, lalo na sa mga Rohingya Muslim. Inilunsad ng Russia ang pinakamalaking aerial assault nito sa loob ng ilang linggo sa Kyiv at Lviv. Nagpadala ng mga eroplano ang Poland bilang tugon sa posibleng paglabag sa airspace.